Ang ugnayan ng wika, kultura at lipunan. Ang wika ay isang sistema ng komunikasyon na binubuo ng mga salita, tunog, simbolo at tuntunin na ginagamit ng mga tao upang magpahayag ng kaisipan, damdamin, karanasan at impormasyon. Ito ay maaaring pasalita, pasulat o di-verbal gaya ng kumpas o ekspresyon ng mukha. Narito ang mga katangian ng wika. Una, masistema. May kaayusan at tuntunin ang wika. Hindi ito basta-bastang pagsasama ng mga salita. May gramatika at istruktura itong sinusunod. Pangalawa, arbitraryo. Ang mga salita ay napagkasunduan lamang ng mga taong gumagamit nito. Halimbawa, ang bagay na tinatawag nating mesa ay maaaring may ibang tawag sa ibang wika. Pangatlo, komunikatibo. Ginagamit ang wika upang makipag-ugnayan at magpahayag ng damdamin, kaisipan o impormasyon. Pang-apat, pantao. Tanging tao lamang ang may kakayahang makabuo at gumamit ng wika sa masining at komplikadong paraan. Pang-lima, dinamiko. Nagbabago ang wika sa paglipas ng panahon. Nagkakaroon ito ng bagong salita at nawawala rin ang ilan. Pang-anim, kultura. Kaakibat ng wika ang kultura ng isang lipunan. Sa wika, naipapasa ang paniniwala, tradisyon at kasaysayan. Pang-pito, malikhain at natatangi. Bawat wika ay may sariling kayarian at paraan ng pagpapahayag. Maaari itong gamitin sa malikhaing pagsulat, musika, panitikan at iba pa. Pangwalo, may antas o level. May iba't ibang uri ng wika depende sa sitwasyon. Formal, di-formal, technical, palbal, kolokyal, panitikan at iba pa. Narito ang mga gamit ng wika. Una, instrumental. Ginagamit upang ipahayag ang pangangailangan o kagustuhan. Halimbawa, gusto ko ng tubig. Pangalawa, regulatoryo. Ito'y ginagamit upang kontrolin o gabayan ang kilos ng iba. Halimbawa, bawal pumasok. Pangatlo, interactional. Ito'y ginagamit upang makipag-ugnayan o makipagkapwa-tao. Halimbawa, kamusta ka na? Pang-apat, personal. Ito'y ginagamit upang ipahayag ang sariling damdamin, opinion o pagkakilanlan. Halimbawa, masaya ako ngayon. Pang-lima, heuristiko. Ito'y ginagamit upang magtanong o makapagtamo ng impormasyon. Halimbawa, bakit umiikot ang mundo? Pang-anim, informatibo. Ito'y ginagamit upang magbigay ng impormasyon. Halimbawa, ang Pilipinas ay may 7,641 na isla. Pang-pito, imahinatibo. Ito'y ginagamit sa malikhaing pagpapahayag gaya ng tula, kwento o awitin. Halimbawa, lumilipad ang aking isipan sa alapaap ng pangarap. Kultura. Ang kultura ay ang kabuuan ng paniniwala, pagpapahalaga, kaugalian, tradisyon, sining, batas, moralidad, kaalaman at iba pang gawi na natutunan, isinasabuhay at ipinapasa ng isang grupo ng tao mula henerasyon sa henerasyon. Narito ang mga katangian ng kultura. Una, natutuhan. Hindi ito namamana sa dugo, kundi natutuhan sa pakikisalamuha. Pangalawa, ipinapasa. Naipapasa sa pamamagitan ng wika, ritual at edukasyon. Pangatlo, nagbabago. Dinamiko. Naapektuhan ng teknolohiya, kontak sa ibang kultura at panahon. Pang-apat, masalimuot. Ito'y binubuo ng maraming aspekto. Pananamit, pagkain, paniniwala, sining, wika, relihiyon at iba pa. Pang-lima, nagkakaisa at naghihiwalay. Maaring magbuklod sa isang grupo, ngunit maaari ring magtakda ng pagkakaiba sa iba. Narito ang aspeto ng kultura. Una, paniniwala. Ito'y pananampalataya sa Diyos o sa Espiritu. Pangalawa, pagpapahalaga. Ito'y paggalang sa matatanda, gamit ng po at opo. Pangatlo ay gawi o kaugalian. Ito'y bayanihan, mano o piyesta. Pang-apat, sining. Ito'y mga sayaw, tulad ng mga sayaw na tinikling,
musika, kundiman, likang sining. Panglima ay ang pagkain. Ito'y mga adobo, sinigang, lechon. Pang-anim ay wika. Ito'y mga wikang Pilipino at iba pang katutubong wika. Lipunan. Ang lipunan ay isang organisadong grupo ng mga tao na may magkakaparehong layunin, kultura, batas at gawi na naninirahan sa isang tiyak na lugar. Sa madaling sabi, ito ang kabuuan ng mga taong nagkakaugnayan at nagtutulungan upang bumuo ng isang maayos na pamayanan. Narito ang mga katangian ng lipunan. Una, binubuo ng tao. Ito'y pangunahing sangkap ng lipunan ay ang mga individual. Pangalawa ay may ugnayan. May interaksyon ang mga tao sa isa't isa. Halimbawa, pamilya, paaralan, at pamahalaan. Pangatlo, may struktura. Ito may organisasyon at tungkulin ang bawat miyembro. Halimbawa, guro, mag-aaral, pulis, at maggagawa. Pang-apat ay may kultura. Ito'y nagbabahagyan ng mga paniniwala, wika at tradisyon. Panglima, may kaayusan at batas. May mga tuntunin upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Narito ang mga halimbawa ng lipunan. Una, pamilya. Ito'y pinakamaliit na unit ng lipunan. Pangalawa, paaralan. Ito'y lugar ng edukasyon at paghubog ng mamamayan. Pangatlo ay komunidad o barangay. Ito'y lokal na samahan ng mga mamamayan. Pang-apat ay bansa. Ito'y mas malaking organisadong lipunan. Panglima, online na lipunan. Ito'y komunidad sa internet gaya ng social media. Ang ugnayan ng wika, kultura at lipunan ay masasabing magkakaugnay at magkakapit-bisig. Hindi maaaring paghiwalayin ang mga ito dahil bawat isa ay may papel sa paghubog at pagpapatag ng iba. Ang wika ay kasangkapan, ang kultura ay nilalaman, at ang lipunan ang tagpuan. Ito'y magkakaugnay at sabay-sabay na umuunlad.